Musta, oy? Tingnan mo ha, dyan palang talo ka na kagad. Pag lumaban ka, nanalo, isipin mo, wah, panalo ako. Diba? Hindi ka panalo doon kasabong. Talo ka na kagad kasi may monthly expense ka eh. Ang dami mong ginagastos eh. Diba? Tapos, syempre, pupusta ka. Yung pusta mo, syempre, pagka ikaw, bisyo na tinatawag, gambler ka, na breeder ka. Diba? Breeder ka, pero hindi ka syempre nagbi-business dyan. Alam niya, yabang mo, ha? Ayan. So, ang magagalaw dyan yung salary mo. Di ba? Talo ka na agad, tapos yung pot money na yun, dadagdag pa. Tapos yung pusta mo, syempre, pupusta ka ng 33, 22K. Ang laki. Hindi ka mag-a-adjust dyan dahil pag natalo ka, magigigil ka, matitilt ka. Ikaw, buenas ka lang kanina eh. Ha? Ako, spare tayo ngayon. Ha? Hindi yung kadalasan na nangyayari sa atin, mga kasabong. Ano ang makaka-apekto pa sa dalawang to? Mga kasabong, pag ikaw ay business, hobby, na ikaw ay breeder, ha? Sinasabi ko nga, konti lang tayo. Pag yan, nasunod mo, matututo kang pahalagan ang bawat sentimo na pumapasok sa'yo, mga kasabong. Ha? Matututo ka. Tapos magiging organized ka. Magiging organized ka sa lahat. Sa marketing, ha? Sa marketing, sa pamilya mo. Tapos, kumita ka na, masaya ka pa. Diba? Nasunod mo din naman yung bisyo mo eh. Nandyan din yung bisyo niyan, pero to organize. Ha, diba? Hanga ka na agad. Kapal mo. Diba? Ito, kasabong. Dito naman, ang maapektuhan dito sa breeder, gambler at bisyo, 70%, ang dami nyo. Ilayo mo sa akin, sasaktan ko yan. Ang dami nyo eh. Bawas-bawas din. Dagdag tayo dito. Ha? Ang dami nyo. Ang maapektuhan dyan, syempre, family budget. Diyan mo pa rin yung kukunin sa salary mo eh. Family budget. Ha? Tapos yung tuition fee. Ha? Yung tuition fee, insurances, yung mga madadami ka pang binabayaran, hindi lang yung mga tuition fee, insurances, siyempre, yung needs for family, yung mga kailangan natin, pag igagala natin ang pamilya natin, hindi natin may gagala kasi natalo tayo. Eh, kung matuwa ako sa iyo sa dos ko. O, di ba? Mga kasabong, yan. Ayan ang kinagagalit ko eh. Nagbibiro lang naman ako eh. Hindi mga kasabong, tinuturo ko lang yung tamang proseso para syempre hindi naman magalit sa atin yung mga misis natin na hindi porkit nakapagsugal tayo, masaya na rin ang pamilya natin, hindi ganyan mga kasabong. Ito, dapat sundin natin. Dapat pagka nagbe-breed ka, i-business mo, ibenta mo din. Huwag yung puro laban lang. Ha, mga kasabong, dahil hindi lahat tayo big time. Yung bunga nga mo, sumasargo sa tega ko eh. Mga kasabong, nililinya ko lang yung mga taong, simpleng taong kagaya ko, mga kasabong. Ilinya natin yung lugar bilang ating magsasabong. Kaya nga tayo tinawag na maginoong sabongero eh. Pag maginoong sabongero ka, nandito ka sa 30%. Pero pagka ikaw ay hindi maginoong sabongero, nandito ka sa gambler at bisyo. Dahil pag tinawag na bisyo, lahat ng bagay masama yan. Pag binisyo mo na, lahat. Basta sobra, masama. Dapat banayad lang yung mga kasabong ko. So yung mga kasabong, sana nakatulong ako, di ba? Maganda naman yung explanation eh dito sa magpadami tayo dito. Pero syempre mga kasabong, sa part ko, tinutulungan ko kayo yung mga kagaya ko na magpadami dito. Pero pag ito dumami at ikaw napasama dito sa 30%, buenas ka. Dahil sino mamimili nito? Ito, yung mga nagbibisyo. O di ba? Tama ako, kasabong. So yun mga kasabong, naipaliwanag ko na sa inyo ang kaibahan ng breeder business na tinatawag nating hobby, tapos breeder, gambler at yung bisyo mga kasabong, yung bisyo. So yun mga kasabong, in-explain ko na sa inyo, sana nakatulong sa inyo ng malaki yung kung paano ko explain yung kaibahan ng dalawa mga kasabong. So yun mga kasabong, magbibigay lang ako ng example mga kasabong na meron akong kilala, mga kasabong, na meron akong source of income mga kasabong. Kaya nakapagtayo ako ng medyo maliit na lokasyon. Pero meron akong kilala mga kasabong. Wala siyang source of income. Wala siyang source of income dahil sa galing niya dumiskarte ngayon mga kasabong. Meron na siyang farm mga kasabong. Palakpakan natin. Si BJ Castillo, kabady ko yan, tropa ko yan. Isa yan mga kasabong, siya ay 27 years old lang. Nag-start siya magmanok 3 days. Huwag intindihin ito, Pilipitan dila nito. 3 years ago.
mga kasabong ha. Nag-start siya, meron siyang 5 manok, mga kasabong, 5 manok. Binenta niya yung isa para may papatuka siya sa 4. Binenta niya yung pang-4, may kinita na siya. Binenta niya yung 3 para may patuka siya sa 2. Binenta niya yung 2 para may pangpuhunan ulit siya. Nang lumago. Ngayon mga kasabong, may manukan na siya. May sarili na siyang manukan. Although, syempre, naghahakbang pa din at nangangarap din. Katulad ko mga kasabong na palawakin yung kanyang manukan. Sabay kami, kabady ko yan eh. Kaibigan ko yan, tropa ko yan. Kaya isa yan sa hinahangaan ko dahil napaka matatag niya mga kasabong. Yan ang tinatawag na reflexes! So yun, mga kasabong, dito na natatapos yung ating content ngayong araw na to mga kasabong. Sana nakatulong ako at sana sa 1,000 manunood nito, may 2 madagdag sa 30% mga kasabong. So ayun mga kasabong, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at gustong matuto pa dito sa ating YouTube channel. So maraming salamat at kita-kits tayo sa episode 12 ng ating Sabong Pinas!